balita, umabot na sa 32 ang sugatan sa naganap na sunog naman sa Army Support Group 2 araw na ang nakalipas. Kasalukuyang ding inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng pagkasunog. Para sa detalye, balita mo kami, Waywaya Makalma. Dakong alas 8 ng umaga nang idineklara na ng mga otoridad na ligtas ang buong lugar ng Explosive and Ordnance Disposal Battalion sa Army Support Command sa Fort Bonifacio. The paneling was finished around 7:30 in the morning. At around 8:30, dumating din yung mga taga-Bureau of Fire Protection ng Taguig and they declared the area safe. And then, nag-deploy na yung mga taga-arson investigators nila. So they were using some gadgets to document the whole area. Yun ang start na ng investigation kanina at continuing pa. Kaugnay nito, tumaas na sa mahigit 30 ang naitalang sugatan. 12 rito ay sundalo, kabilang ng 4 na opisyal at 20 fire volunteers mula sa Bureau of Fire. 3 rito ay nagtamo ng second-degree burn at ang ilan ay nalapno sa mga balat sa muka at kamay dahil sa lakas ng pagsabog. Sa ngayon ay 4 na lamang ang nakakonfine sa Army General Hospital habang 6 naman sa AFP V. Luna Center sa Quezon City. Ayon kay Lieutenant Colonel Noel De Toyato, ang tagapagsalita ng Philippine Army, ang lahat ng mga nasugatan sa insidente ay libreng ginagamot ng AFP. At kung kailangan rin magpa-stress debriefing ang mga nadamay sa aksidente, ito ay gagawin ng libre. Dagdag pa ni De Toyato, patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad. Hintayin na lang muna umano ang magiging resulta nito. Kanya rin nilinaw na ang lugar ay isa lamang maliit na bodega na karaniwang iniimbak ang C4 explosive na ginagamit ng militar. Ang mismong gusali ay may laking 2 square meters na may taas na 2.5 concrete meters. Patunay anya ito na isang matibay na istruktura ang gusali na ilang dekada na rin ginagamit ng Army Support Command. Kahapon, pasado alas 10 na umaga, nagkaroon ng sunog sa Explosive Ordnance Disposal Battalion at matapos lamang ang ilang minuto habang inaapula ang sunog sa lugar ay bigla itong sumabog na naramdaman sa mga kalapit na establishmento maging sa Southern Police District. Made of concrete structure siya na buhos. Tapos pati yung ceiling niya is nakabuhos din siya. That is why it contains most of the pressure ng blast. Maliit lang siya na area, maliit lang siya na supply parang supply point lang siya ng storage area ng battalion headquarters ng EOD. So it can contain only a small number of firearms, ammunition, and yung basic issue nila na explosive. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Makalma.